Ayan po mga kabida, isa ho magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda pong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida na po. Eto, napuno po ng kantsaw at pangungutya. Okay? At tinatawanan po mga kabida, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito ho sa kanyang planong mangolekta po ng basura mga kabida para gawin hong kuryente. Okay? Ito kasi yung nangyari after nangyari itong baha diyan sa Metro Manila, nagkalat kasi mga kabida yung mga basura. Okay? At dahil dito, naisipan po ng Pangulo na instead na itapon itong mga basura nito, gawin na lang natin kuryente. Alright? Kumbaga, pinupush niya mga kabida ito hong waste to energy program, bago po matapos yung kanyang termino, iba't iba yung reaction po, mga kabida. Mayroon pong nagustuhan nila yung plano ng Pangulo, meron pong nangangantsaw, okay? Sabi po ng ilan hindi pa nga tayo tapos doon sa racket-racket na yan, Eto na naman po. Panibagong plano na naman po ng Pangulo, mga kabida. Okay? Baka naman po, ni isa sa kanila walang matutuloy, hindi ho matutupad, mga kabida, po. Dahil sa doble-doble yung plano po ng Pangulo, hindi po niya alam kung ano pong uunahin. Alright? Mga kabida, po. Eto. Babasahin ko muna ito hong article ng ang balita ngayon, Basura gagawing kuryente, Marcos Jr. Itutuloy umano ng Administrasyong Marcos Jr. ang Waste to Energy Program upang maproseso ang basura at magamit sa paglikha ng kuryente. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makita ang tambak na basurang bumara sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Ito yung sinabi po ng Pangulo po, mga kabida. Itutuloy na natin yung Waste to Energy na program. Yun yung kinuha yung mga basura at ito ay pinoprocess at gagawing kuryente ni Marcos. Okay? Kasabay nito, nananawagan ang Pangulo sa mga LGU at mamamayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura na maaaring bumara sa mga daluyan ng tubig at magpalala ng pagbaha. Ayon. So, para sa akin, mga kabida, wala akong problema, hindi po ako tutol. Actually, maganda yung concept Maganda yung plano, mga kabida. Kaso lang, may tanong kasi dito Una, matutuloy kaya ito? Okay? Itong planong ito, mga kabida, considering limited po yung time po ng Pangulo, mga kabida. Okay? Sa kadami ho niyang plano, matutupad kaya ito? Okay? Kumbaga, ang tingin po mga kabida ng mga netizens dito kay Pangulong Marcos, hindi po niya alam yung priorities niya di ba? Kagaya ng sinabi ko po kanina, di ba, mayroon po siyang pinaplano na magpapalipad po ng rocket papuntang Kalawakan sa susunod na taon, Di ba? Magastos yun. Sa totoo lang, mga kabida. Tsaka maraming tanong po doon Okay, na hindi po nasasagot po ng Pangulo, mga kabida. Unang-una, sino po ang magbabayad? Doon sa pagpapalipad po ng rocket, Magkano po ang gastos? Okay? Hindi po ako maniniwala po mga kabida na ito po ay grant, Okay? Private to Private South Korean Aerospace Company ang gagamitin daw dito, Okay, alangan naman po ang naturang kumpanyang magbabayad, tayo ang magpapalipad, tayo ang magbabayad, mga kabida. So, dyan po sa amount na yan, hindi pa po settled. Alright? At saka, may mga nagdududa baka naman po hindi matutuloy yan. Okay? Dahil, una, magastos. Alright? Tsaka, pangalawa po, ito yung pinakamatinding tanong. Okay, ano po ang benepisyo na makukuha po ng taong bayan dyan, ng mga Pilipino, dyan sa pagpapalipad po ng rocket? Buti pa itong waste to energy program. Malaki po ang may tutulong dito, mga kabida sa ating mga kababayan. Kasi mantakin nyo, mag-create po ito ng panibagong source ng energy, kuryente, mga kabida, po.
Okay? Trabahoso lang, ano? Mga kabida, hindi ho madali. Pero at least, meron. Ang maganda kasi dito, ano, para sa akin, kung ako po si Pangulong Marcos, ang pipiliin ko dito, mga kabida, para sa priority po, okay, nagagawin ng Marcos administration bago po siya bumaba sa pwesto, ano, si Pangulong Marcos. Kung ano po yung nakakabuti po sa mga kababayan natin, yung meron po silang benepisyo. Para sa akin, ito hong waste to energy program kaysa dito sa racket-racket niyan, ano, mga kabida. No? Kasi gaya ng reaction ng ilang mga netizens, baka naman po sa kadami hong plano ng Pangulo, mga kabida, okay, baka ni isa po sa kanila, wala hong matutuloy, walang matutupad, ano, mga kabida, ano po. Kilala pa naman po itong si Pangulong Marcos na mahilig daw mangako, mga kabida, no? Okay, na hindi po tinutupad. Okay? Mahilig magplano, mga kabida, na walang katiyakan kung ito po ay matutupad, ano? Konkretong example dyan, yung pangako po niya nung 2022 presidential elections, ano? Na kapag siya po ay uupo bilang Pangulo po ng Pilipinas, gagawin niyang 20 pesos per kilo, ano? Yung bigas, mga kabida. Ang tanong, nangyari ba yan? Siguro nangyari yan, ano? Sa mga selected areas, lalong-lalo na po yung mga lugar na may mga sakuna, ano? Okay? Pero yung regular basis na kung gusto mong bumili ng 20 pesos per kilo na bigas, meron kang mabili. 'Di ba? May ganun ba yan? May mga lugar ba yan dito sa Pilipinas? Lahat ba ng mga lugar sa Pilipinas meron ganun? May tig 20 pesos per kilo na bigas, mga kabida? Yun yung malaking tanong eh. Kasi kung ang mga netizens ang tatanungin, wala. O, di ba? So, doon po humugot yung mga kababayan natin sa kanilang, kumbaga, pagdududa kung itong mga planong ito matutuloy ba o hindi. Okay? Pero para sa akin, mas doable po itong waste to energy program kaysa dito sa pagpapalipad po natin ng rocket papuntang Kalawakan po, ano. Unang-una, mas malaki po ang gastos dito sa rocket-rocket na yan kaysa dito sa waste to energy program. Okay? Tsaka, yung waste to energy program, mga kabida, mas i-embrace ito ng taong bayan kaysa dito sa rocket-rocket na ito, ano? Dahil ang tingin ko po dito sa planong rocket launching, para lang po, pagmalaki natin sa buong mundo. At tayo po ay capable, ano, mga kabida. Okay? Tayo po ay isa ho sa mga superpower na bansa. Okay? Which is hindi naman po, di ba? Ano po ang purpose? Para lang po ipagmalaki natin na we are capable, okay, to launch rocket o rockets. Okay? Baka matulad tayo dyan sa North Korea, no, mga kabida, na wala hong inaatupag yung kanila hong presidente doon, kundi gumagawa po ng mga armaments, ano, military arsenal, mga kabida, no? Okay? Oh, tsaka na yung ambisyon na yan. Actually, very ambitious talaga yung rocket-rocket na yan, ano, mga kabida. Tsaka na yan. Unahin muna natin yung basic. Kung ano ang nararapat at kung ano po ang mga proyekto na may benepisyo yung ating mga kababayan. Para sa akin, ito, maganda to. Waste to energy program, mga kabida. Dapat dito ho mag-focus si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Wag mo dyan sa racket-racket na yan. Okay? Kasi gaya ng sinabi ko po, okay, ayon po sa mga netizens, baka naman po sa kadami hong proyekto at plano ng Pangulo, baka ni isa po sa kanila walang matutuloy at matutupad, ano, mga kabida. Considering limited na lang po yung kanyang time bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano. Kasi magtatapos ito by 2028, ano, mga kabida. Okay? So, para mawala itong mga kantsaw, pag-aalipusta, no, yung tinatawanan lang po ang Pangulo sa kanyang pinaplano, ipakita po ng Pangulo, mga kabida, na kaya niyang gawin ito. Okay? Bago po matapos yung kanyang termino sa 2028, okay, gagawin niyang legacy ito kaysa dito ho sa racket-racket na yan. Walang silbi na yan.
Yung rocket na yan, mga kabida. So, alright? So, what do you think? Para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Dito sa planong mangungulekta ng basura, yung lahat ng mga basura po, kukolektahin para gawing kuryente, i-convert into energy, mga kabida. Para sa akin, mas doable to. Okay? Mas beneficial ito, mga kabida, para sa mga Pilipino. Para ho sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po siya, to subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyong lahat.